Opo. Unang-una, gumagawa ba kami talaga ng batas nung pinatawag siya? Ang pinag-uusapan kasi is budget briefing. At ngayon, plenary debates na. Opo. Ang dahil lamang sa isang privilege speech nung isa sa aming mga kasama, Opo. yun ay kaagad na nirefer sa Committee on Rules. So tama, una ko nga, tama po ba? Kasi may nag-privilege speech. Pwede ko nakamali, Congressman Roland Valeriano po yun po, Manila, ang nag-privilege speech. Yun nga daw, si Kong Valeriano ay nagsalita. Hindi ko nga naihayag kagad yung objection ko doon sapagkat nahuli nga akong dumating kasi bago yon meron akong dinaluhan na isa pang committee hearing Okay. tungkol doon sa prangkisa naman ng Davao Light Power Company. Electric cooperative po Oo, ito. na kailangan akong pumunta ron para sa ganun ay iparating ko yung aking misgivings kung hindi man objection. Kasi napakaraming areas ang sinakop ng Davao Light. Opo. Doon sa bandang Davao, ano? Na kung saan ay merong existing franchise doon, yung Norteco eh. Ang sabi ko, paano ang mangyayari rito kung sakasakali merong dalawang nagseserbiso sa isang franchise area Opo. at pagkatapos dahil sa laki ng Davao Light, eventually mapapatay niya yung Norteco. Kakainin niya, opo. Kasi yung Norteco merong existing franchise. Opo. Ang sinasabi sa batas kasi diyan, kinakailangan yung prangkisa ng mga electric cooperatives, Opo. payagan mo matapos niya yung kanyang termino. Okay. Ito, pinayagan nila na kunin yung mga areang siniservisyohan ng Norteco Norteco, na sila na yung magsaservisyo. Samantala may existing franchise po siya. Merong existing franchise. Yo, Sabi ko, alam ko pinayagan sa isang kaso, pinayagan ng Korte Suprema yung multiple franchises in one service area. Okay. Pero sabi ko, kailangan malaman nyo, kaya pumayag ang Supreme Court doon, gagawin lamang yon in pursuit of the common good. Okay na, kailangan pag-usapan natin ano ang common good dito para payagan natin yung pagkarami-rami ka akong sinakop na area ng Davao Light. Opo. Unang-una na nakikita kong mali dyan, mawawala yung competition kasi mamamatay yung Norteco. Okay. Sabi ko, Mr. Chair, ilang ka akong beses binanggit yung salitang competition sa Republic Act 9136, itong EPIRA. Opo. Hindi nga lang, 11 times. Okay. Yung salitang anti-competitive, 10 beses niyang sinabi dyan. Okay. Yung salitang competitive, 10 beses din binanggit niya sa batas na yan. Anong ibig ko sabihin? Ang batas na yan ay nagsusulong ng competition. Papatayin mo yung isa. Wala ng competition. Paano ngayon nasusunod yung batas? At paano tayo nakakasiguro na mas bababa? Sa ngayon, sinasabi ka ako ng Davao Light na mas mababa ang makukuha niyang presyo, ang may bibigyan niyang presyo dahil hindi niya sinasabi sa inyo, kumukuha siya kako ng kuryente to sa Agus Pulangi power plant, okay. yung hydroelectric plant diyan sa doon sa Agus Pulangi. Tapos sabi ko sa ERC, bakit kasi pinapayagan ninyo na makakuha siya ng halos 50% ng capacity ng Agus Pulangi? Ba't hindi nyo ibigay sa Norteco? Yun na nga. Ang Norteco, sabi ko, ang kanyang kliyente, puro mga residente. Okay. So kapag sa Norteco mo binigay yan, lalong may bababa ng Norteco. Binigay mo ako sa Davao Light, ang consumers niyan, puro industrial and commercial. Commercial establishment. Pangalawa, Davao Light is a private stock profit-oriented company. Okay. Yung Norteco is non-profit. Ayun. Kaya sabi ko, tinatala ko yung objection ko dito para pag-usapan muna natin, huwag nyo nga approve yung substitute bill na yan. Mukhang talong-talong nga Hindi ko maintindihan. Nasaan pa ako yung Norteco? Bakit hindi ka ako pumalag? Yun na nga. Kaya nagmamadali ako, umalis ako dahil pupunta pa ako doon sa isa. Ayun. Kaya sinasabi mo, ba't ako wala? Nahuli ako dahil gusto ko pang gusto kong ihayag yung aking objection doon sa kuryente. Ng Norteco at ng Davao Light. Opo. Well, abangan natin yung punto niya. Malaking issue din pala yan, Kong. May kinalaman po sa mga consumer ng kuryente. Hindi naman ako pupunta doon ng walang dahilan eh. Opo. Well, ito na nga po, Kong. Napunta tayo doon sa... so ano pala yun? Ano ba? Investigation po ba yun? Sinabi nila... In aid of legislation? Sinabi nila, investigation in aid of legislation. Okay. Ngayon, dahil nahuli ako, sabi ko, teka muna, Mr. Chair, pwede po ba akong magtanong? Opo. Dito po kasi sa tuntunin ng ating committee, sabi ko ganyan, sa section 2, sinasabi, bago tayo magsimula, dapat merong preliminary determination na itong pinag-uusapan natin, ito nga yung privilege speech, principally and directly related to misfeasance, non-feasance, and malfeasance. Okay, opo. Kasagot-sagot nung chairman. Chairman ng komite, Sabi ko, kasi kung ang naririnig ko ito, pinag-uusapan nyo naman confidential fund at saka yung intelligence fund. Oo. Hindi ka ako nabanggit sa privilege speech ka ko ito.
Dati binubulungan siya ng mga Opo, ng staff mga nito. opo. Marami na siyang staff na abogado rin eh. Opo. Your Honor, sabi niya, hindi lang naman ganyan. Basta sinabi niya, anything that is in connection with public interest. Yung confidential fund and intelligence funds are matters of public interest. Nandun na ako, Mr. Chair. So, did you make a prior and preliminary determination na yung pag-uusapan natin na intelligence fund at saka confidential fund ay directly and principally Opo. related to malfeasance? Malfeasance, Nasaan ka yung order mo? Nakalagay dito sa Section 4 at saka Section 5, gagawa ka ng order delimiting the investigation, parang pre-trial order ito, kumbaga sa korte, sabi ko. Tama nga naman. Nasaan yung pinirmahan mong order? Kasi kanya wala ka rito, basta sinabi namin merong jurisdiction. Hindi nga ganun na nakalagay, there should be a preliminary determination. Pagkatapos, i-set out mo, by means of an order, ano-ano yung parameters, bakit konektado sa malfeasance? Malfeasance ba, non-feasance o misfeasance? Kailangan mo yan. Kailangan mo ipaliwanag. Nako. May pumunta. Alam mo naman yung mga agawan na, may gumaganyan-ganyan na naman sa akin. Nakala mo naman nakakaintindi yung mga yun. Yung isa, alam mo naman yun, huwag mo natin banggitin. Ako naman, niniwala, mga kaibigan mo naman yung mga yan. Pero doon sa punto ko, ako laging ngiti sa bagay. Sa kasamang palad, kaibigan ko nga. Yun ang po ko, mga kaibigan nyo, kaya huwag na natin panggitin, baka pagdamdam pa, no? Baka naman nung nag-usap-usap sila kung kasi dito nabigla ang marami, dati pala kayong vice chair ng committee ito, kanina lang namin nalaman na hindi na pala kayo vice chair at hindi na rin pala kayong miyembro ng naturang committee. Paano kasi, nung ako'y nagpahayag na, Opo. tinatanong ko yung COA, sabi ko, Mr. Chair, I will take advantage of the presence of the representatives from COA. Opo. So, tinatanong ko, alin-alin po bang opisina Yan, opo. ang nabibigyan ng confidential or intelligence funds? Opo, oo. Makikita mo yung pagsagot nila, parang alumpihit pang sumagot, para bang hindi nila alam. Ang dami nila eh. Ano po, LGU po? Sino nga sa LGU? Ayun. Hindi ba yung mga opisina ng mayor? Hindi naman po. Oo nga, alin-aling opisina ng mayor. Sa dami ng mayor natin dito sa bansang ito, at saka mga gobernador, GOCCs, Office of the President, yung kapulisan, even the armed forces of the and the intelligence agencies of this country are recipients of intelligence and confidential funds. Sino-sino, bigyan mo ko ng ballpark figure. Pati ballpark figure, o sabihin mo na lang, marami, medyo marami, o marami. Hindi pa niya masabi yun eh. Wala siyang Because ano man ang sagutin niya doon, sasabi, marami pala eh, medyo marami pala eh. Opo. Ipatawag nating lahat, hindi lang ang opisina ng Vice President. Lahat para may confidential pa sa Kung ang intelligence fund. ginagawa natin, kung totoong gumagawa tayo ng panukalang batas, para mas magandang magawa natin, patawag mo yung marami. Lahat. Opo. Hindi itong in-isolate mo lang na isa. Yun ang punto ko eh. Opo. Because I will later move, sabi ko. Doon ako inano na, Ayun. you cannot do that because you are no longer a member. Hindi kayo pwede mag-motion. O isipin mo. Gusto ko para wag na akong umahahaba lang eh. Tsaka magkakasamaan lang na loob eh. Gusto ko sana sabihin, paano niyo ako tinanggal? Sino po nagtanggal sa akin? Hindi niyo man lang ako kinausap. Oo nga. Di ba? Not even a modicum of respect was accorded to this representation in replacing me as vice chair of this committee. At ngayon pala, gusto niyong mangyari, pagka pala inalis ako as vice chair, Opo. automatic pala ako, naalis din ako ng Hindi member. na kayo miyembro ng committee. Paano nangyari yun, Nelson? When Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo was removed from her office, she was still Deputy Speaker. Nawala lang yung Senior Deputy. Senior Deputy Speaker. O di sana, nung tinanggal siya as Senior Deputy Speaker, natanggal na rin siya pagiging Deputy Speaker. Oo nga, hindi na siya. Ano dito? Nasaan ang logic dito? Pero hindi masakit ang loob ko dyan, ha? Opo. Sinasabi ko lang para maintindihan ng kababayan natin kung anong nangyayari sa amin ngayon. Ayun. Diba? So ito yung tradisyon Kailangan pala maging bukas sa kaalaman nila. Tradisyon nyo na parang hindi na rin pala ginagala ngayon ng Kongreso, ng Kamara. Ng ano? Yung tradisyon nyo na dapat kapag ka may aalis yun, at sasabihan malabo siguro yung mga miyembro. Di ba? Alam mo, hindi lang tradisyon yun, kagandahang asal yun. Well, tama kayo, no? Respeto na lang sa kapwa. Kapwa honorable tao. Yung tradisyon kasi medyo malalim pa yun eh. Opo. Ang pinag-uusapan is a customary, a modicum of respect. Dahil magkakasama tayo. Kultura Kasama ako nila sa majority. Oo. Paano ba yung i-text mo ako? Kung, pasensya na ha, may kursunada sa posisyon mo. Opo. Ibigay ko muna sa kanya. Pero member ka pa rin. Halimbawa ganon. Kasi, member ako nun eh. Yung pagiging vice chair, pribilehiyo lang yun. Inalis mo akong, pwede mo akong alisin na vice chair. Pero member ako eh. Saan mo ka ako ibinatay na tuntunin? Wala silang may pakitang tuntunin eh. Opo. Basta okay lang papayag ako na kapag inalis mo ako bilang vice chair, naalis na rin ako bilang member, ipakita mo lang sa akin ang tuntunin. Okay na ako. Mukhang namroblema si Kong Joel Chua kasi first term congressman ito eh.
Ay, wala naman akong problema Oo. sa kanila. Kung sagutin nila o hindi nila sagutin, wala akong problema dyan. Naku. Pero ang nakalimutan ko lang, dahil sa pagmamadali ko kasi, Jen, Opo. una, ano pangalan nung congressman na nag-deliver ng privilege? Congressman na Roland Bariliano po, ng Oh. Maynila. Opo. Ang mali doon, yun ba na-fight o hindi? Parang third termer na bumata o second termer na congressman ng Maynila. Oh, sa Makatwid, marami nagkamali doon eh. Siya, at saka kung sino man yung deputy, kung sino man yung speaker ng panahon na siya nag-deliver, Opo. kaya pati yung isang batalyon na kasangkot sa opisina Opo. ng majority leader. Oho. Kasi ang majority leader ang bastonero. Tama po. May narito eh. Lahat ng kanyang deputy majority leader, assistant deputy majority leader, hindi naman lang nila naisip na kapag ka ang isang panukalang batas, yung bill, ito yung panukalang Opo, batas, panukalang yung batas. budget. Oho. Kapag ka dinideliberate ang isang bill, Okay. kabawal-bawalan na may tatayo sa plenaryo at magdi-deliver ng privilege speech on the same subject matter. Bawal pala Tradisyon yun. yun, Bawal tradisyon. yun. Bawal, hindi lang kami, maski sa Senado magtanong ka, kilala mo naman si... Tama, kung nga Francis Tolentino, Sentol, opo. Tanungin mo si Tol. Ayun. Tanungin mo si Robin Padilla, baka alam niya. Kay Sentol na lang po, okay na tayo. Tanungin mo kay Senator Jinggoy, baka hindi niya alam. So, ganun pala ang practice, Pong. Oo, nakalimutan ko. Kasi nga, medyo hindi pa ako kumakain kanina eh. Opo, yan, sige. Siyempre, patawarin na nila ako. Ang dami ko rin ng mga... Nakalimutan niyo yung yung notes niyo, po. Pumunta ako sa kuryente, nagmamadali, ang lakas pa ng ulan. Yung note ko, hindi ko dala kasi kung binubulsa ko dito, ang ginawa ko, wala na. So, akala ko tapos na ako. Yung minota ko, na nandun sa pangatlong bahagi, hindi ko na naalala. Ayun. Ngayon, hindi pwedeng mag-deliver siya. Bawal yun. Dapat pala pinigil siya nung kung sino nakatayo sa O, oras na yun. bakit hindi pinigil ng presiding officer? Yung presiding officer, Okay, opo. o sige, huwag na yun kasi deputy speaker yun eh. Opo, oo. Bakit hindi pinigil ng majority leader? Okay, nakalimutan ng majority leader. Ikaw, Manix. Paano yung nandun ng mga batalyon ng generals, ha? Yung mga pastonero dyan Yung bastonero, deputy majority, Oo. meron pang assistant. Meron pang mga Kasi alam ko SDML. yun, nung ako naging senior deputy rin ako. SDML, oo. May mga 15 mga tauhan ako doon. Opo, oo. Wala man lang bang nagsabi sa kanila, Your Oo. Honor, hindi ka pwedeng mag-deliver. Bawal yan. Bakit wala? Ito pa yung mali. Opo. Okay? Pagkatapos niya mag-deliver ng privilege speech, ni-repair sa rules. Ni-repair ka agad, Hindi pa rin napansin ang rules ni repair. Sabi nga, hindi rin tama, hindi rin tama. Wag na natin sabihin na lang natin na itala na lang natin sa journal, pero wag niyo nang i-repair sa amin. Magkakamali tayo dyan. Privilege speech na lang, halimbawa. Ito na naman ang susunod na mali. Oo. Ni-repair sa rules. Ang rules, ni-repair sa good government. Okay. Tama po. Kaya napunta nga kayo na sa hearing. Mali yun eh. Ang Opo. dapat na ginawa, wag naman i-repair sa amin, diretso niyo sa appropriation committee kasi ang pinag-uusapan is the budget. Budget. Pero dapat na may hawak. Yan. Ayun. Ayan ang napakaraming mali ngayon. Nako. Oo. Oho. Yung pagkakatanggal sa akin, wag niyo na isama sa mali. Pabayaan na natin sila. Okay na sa inyo. Okay na ako doon. Oho. Kasi nakatikim na ako ng kape. Oo nga, no. So, Oo. medyo nakakapagtaka nga. Kaya ako nagpunta rito. Dito, makakapagpaliwanag ako rito. Opo. Dito, hindi ako pipigilan ni Nelson. Di ba? Oho. Ikaw naman, pwede mo rin akong puyuin. Di ba? Hindi.